KGM Dasma, shall we all rise in the presence of our Lord God Almighty this morning? I know everyone is excited po. Tama po. Ang puso natin ay nag-uumapaw sa pagpupuri at pagsamba. Sige po, bago tayo magsimula, tayo po ay manalangin. Let's all bow our heads. Oh, hallelujah! Purihin ka, dakilang Diyos. Panginoon ng mga Panginoon, Hari ng mga Hari. Luwalhatiin ang dakilang pangalan mo, O Jesus. Sa umaga pong ito, kami po ay lumalapit minsan pa sa iyong trono. Sa iyong mahabaging trono, Panginoon. Lord, pakasiyasatin mo po ang aming mga puso ng bawat anak mo sa umagang ito, O God. Pakasiyasatin mo po ang aming isip, O God. Likhaan mo po kami ng puso, Panginoon, na nagmamahal, nagtatapat, at handang sumunod sa iyo no matter what, O God. Lord, thank you for the whole week, Panginoon, na kami po ay kinatagpo, tinulungan, pinalakas mo, Panginoon. And this Sunday, this morning, Panginoon, nandito kami at nakatayo sa presensya mo. It's all by your grace, it's all by your favor, it's all by your goodness, your faithfulness to us, O God. Lord, kaya kami naririto. Salamat sa buhay, Panginoon. At kaya sa araw na to, Panginoon, wala kaming ibang gagawin, kundi sama-samang magpupuri, mag-aalay ng isang buhay na papuri, buhay na pagsamba sa iyong dakilang pangalan. Ikaw lamang ang maluwalhati. Ikaw lamang ang maparangalan, Panginoong Jesus. Ikaw lamang ang madakila, kataas-taasang Diyos. Ikaw lamang, Panginoon, ang tatanggap ng lahat ng pasasalamat, pagsamba, Panginoon. Sa iyo lamang. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen! Hallelujah! Sige po, mas malakas na palakpak ng papuri sa Panginoon. Hallelujah! This morning, salamat sa kalakasang ibinigay ng Panginoon. Amen? Kaya sama-sama natin gagamitin ang lakas na yan para sa Panginoon lamang. Kapatid, ilundag mo yan, isayaw mo yan, ipalakpak, isigaw, iiyak mo yan sa Panginoon. Lahat para sa kaluwalhatian ng Diyos. Amen? Hallelujah! Sige po, palakpakan natin minsan pa ang Panginoon. Hallelujah! Oh, we worship you. Praise your name. Salamat, ikaw ang aming kalakasan, Panginoon, sa umagang ito. Hallelujah! Amen, kapatid! Salamat sa buhay mo. Salamat, inilaban mo ang araw na to. Magpuri tayo sa Panginoon ng sama-sama. Ikaw ang kalakasan sa oras ng kahinaan, O Diyos magpagkailanman. Ikaw ang siyang sandigan ko, buog at siyang publihan ko, O Diyos magpagkailanman. Ikaw lamang ang kailangan, pag-ibig mo walang hanggan. Sapat ang iyong biyaya sa bawat sandali. Ikaw ang lahat sa akin. Amen! Kaya pa nating itaas yan, ipalakpak natin sa Panginoon yan. Hallelujah! Let's go! Ikaw ang kalakasan sa oras ng kahinaan, O Diyos magpagkailanman. Ikaw ang siyang sandigan ko, buog at siyang kublihan ko, O Diyos magpagkailanman. Ikaw lamang ang kailangan, pag-ibig mo walang hanggan. Sapat ang iyong biyaya sa bawat sandali. Ikaw ang lahat sa akin, ikaw lamang ang kailangan, pag-ibig mo walang hanggan. Sapat ang iyong biyaya sa bawat sandali. Ikaw ang lahat sa amin, ikaw lamang ang kailangan, pag-ibig mo walang hanggan. Sapat ang iyong biyaya sa bawat sandali. Ikaw ang lahat sa amin.
kita, o aking Diyos nagpupuri. Sa'yo'y naghahandog. Ikaw ang pangako, Tanging ikaw lang, Panginoon. ikaw lang, O Jesus, O Jesus. Iniibig ka namin. Iniibig kita, o aking Diyos nagpupuri. Sa'yo'y naghahandog ng pangako, tanging ikaw lang, O Jesus, O Jesus, aming Diyos. Iniibig ka namin. Iniibig kita, o aking Diyos nagpupuri. Sa'yo'y naghahandog ng pangako, tanging ikaw lang, O Jesus, O Jesus, aming Diyos. Kalakasan. Kalakasan ko ay ikaw. Tunay, Panginoon. Kalakasan ko ay ikaw. Ikaw lamang ang aming kalakasan. Ay ikaw. Sa kalakasan. Tuwi-tuwi na. Kalakasan ko ay ikaw. Kalakasan ko ay ikaw. Kalakasan ko ay ikaw. At kagalakasan. Ikaw lamang ang aming kalakasan. Kalakasan ko ay ikaw. Kalakasan ko ay ikaw. Kalakasan ko ay ikaw. At kagalakasan. Minsan pa, kalakasan ko ikaw. Kalakasan ko ay ikaw. Kalakasan ko ay ikaw. Kalakasan ko ay ikaw. At kagalakasan. Sa tuwina. Sa tuwina. Sa tuwina. Iniibig ka namin. Iniibig kita, o aking Diyos nagpupuri. Sa'yo'y naghahandog ng pangako, tanging ikaw lang, O Jesus, O Jesus. Iniibig ka namin, Panginoon. Iniibig kita, o aking Diyos nagpupuri. Sa'yo'y naghahandog ng pangako, tanging ikaw lang, O Jesus, O Jesus, aming Diyos. O Jesus, O Jesus, aming Diyos. O Jesus, O Jesus, aming Diyos. Aming Diyos. Hallelujah! Oh, aming Diyos! Aming Diyos! Aming Ama! Kapatid, napakasarap sabihin na aking Diyos. This morning, talk to your God. Talk to our living God. Aking Diyos. Minamahal kita, Panginoon. Iniibig ka namin, O Diyos. Sinasamba ka namin, Panginoon. Lord, sa umagang ito, nais naming basahin at sambitin ang tulad ng awit ni Haring David, Panginoon. Sabi po sa mga awit 18:1-3. Can we all read with our whole heart? 1, 2, 3. O Yahweh, ika'y aking minamahal. Ikaw ang aking kalakasan. Hallelujah. Si Yahweh ang aking batong tanggulan. Ang aking tagapagligtas. Diyos at kanlungan, tagapag-ingat ko at aking sanggala. Kay Yahweh ako'y tumatawag, sa aking mga kaaway ako'y inililigtas. Karapat dapat purihin si Yahweh. Hallelujah! Karapat dapat purihin si Yahweh. Ang Diyos na banal, ang Diyos na matuwid, ang Diyos na nagmahal sa atin, nang walang kapantay, nang walang kapalit. This morning, He alone deserves. Siya lamang ang karapat dapat purihin. Ituon po natin ang ating mga puso't isipan, ang ating mga buhay upang sambahin ang Panginoon. Ang ating matibay na sandigan, ang ating batong kublihan, ang ating tagapagligtas. Salamat. Salamat po, Panginoon. Dinggin mo ang aming mga awit. Oh, we worship you. Pipiliin ko ang magpuri sa iyo.
magtiwala sa iyong kaparanan. Say it to God. Maghihintay sa'yo, aking Panginoon. Kailan man hindi ako pababayaan. Higit sa anuman, higit sa sitwasyon at suliranin, ang iyong dakilang ngalan. Sa gitna ng bagyo, aawitan kita. Sa lungkot at sa saya, pupurihin kita. Hallelujah! Ikaw, O Diyos, ang matibay na sandigan sa lahat. Hallelujah! Let's sing. Mabuti ka, Panginoon. Mabuti ka, O Diyos, sa habang panahon. Tunay, katapatan ay hanggang sa kalangitan. Ang biyaya mo, ang biyaya mo, ang siyang kailangan ko. Kailan man hindi ako iiwan. Higit sa anuman, higit sa sitwasyon at suliranin, O Panginoon, ang iyong dakilang ngalan. Sama-sama natin itaas ang ating mga kamay. Yes, Lord. Awitan kita sa lungkot at sa saya, pupurihin kita. Ikaw, O Diyos, ang matibay na sandigan sa lahat. Maglaho man at laho man ang langit at lupa, mananatili ang iyong mga salita. Ikaw, O Diyos, ikaw, O Diyos, ang matibay na sandigan sa lahat. Oh, ikaw ang aming matibay na sandigan. Sing out your heart, sing out your worship to God. Live your heart, live your worship to God. Give your worship to God. Hallelujah, hallelujah. We worship you, Jesus. Yes, God. Tunay, manggagaling ang tulong ko. Ang tulong ko'y nagmumula sa'yo. Hindi mabibigo at di mapapahiya, sapagkat ikaw ang Diyos na tapat. Saan manggagaling ang tulong? Saan manggagaling ang tulong ko? Ang tulong ko ay nagmumula sa iyo. Hallelujah! Mabibigo at mapapahiya, sapagkat ikaw ang Diyos na tapat. Ng bagyo, awitan kita sa lungkot at sa saya. Ikaw lamang, O Diyos, ang matibay na sandigan sa lahat. Maglaho man ang langit at ang lupa, kapatid, hindi ang salita niya. Yes, God. Tunay, mananatili ang iyong mga salita. Ikaw, O Diyos, ang matibay na sandigan sa lahat. Sa gitna ng bagyo, sa gitna ng bagyo,
Let's lift our hands. Let's lift our hands toward our God. Saya, pupurihin kita. Open your heart. O Diyos, ang matibay na sandigan sa lahat. Oh, hallelujah. Sa piling mo kami ligtas, Panginoon, dito sa presensya mo. Dito kami mananatili. Dito sa presensya mo, dito kami ligtas. Dito kami may kapahingahan, Panginoon. Kapatid, stay in His presence. Don't ever walk away in the presence of God. Church, offer your worship. Ooh. Kailan may dilalayo, ikaw ang kaligtasan ko. Binabalot ng iyong lakas, sa piling mo ako'y let's sing. Kailan may dilalayo, ikaw ang kaligtasan ko. Binabalot ng iyong
Karapat-dapat ka sa papuri ng iyong mga anak, O Diyos. Come on, raise our hands to the Lord and worship. Hallelujah! Hallelujah! Oh, Jesus! Itataas ang ngalan mo, oh, Jesus! Walang ikaw, Diyos! Hallelujah! 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 Come on, worship Jesus! Hallelujah! Amen. Lord, these hands are raised to you, Panginoon, ang aming mga puso. Pinakalagak sa iyo, O Diyos, ngayong araw na ito. Panginoon, salamat sa iyong kabutihan, sa iyong pag-ibig, sa iyong habag at grasya. Panginoon, karapat-dapat ka po sa aming pagsamba ngayong araw. Hallelujah. And we came here, Panginoon, kami gumayak dito para lamang sa iyo, Panginoon. Bit-bit ang aming pasasalamat at pagsamba sa iyo. Kaya, Panginoon, dalangin namin, katagpuin mo ang bawat isa, bawat pangangailangan, Panginoon, spiritual, physically, Panginoon, mentally, Panginoon, katagpuin mo po ang bawat isa ngayon. Lord, we ask your holy presence to take control of this place. Kayo lamang po ang maghari. Iwinawaksi po namin ang gawa ng kaaway sa oras na ito, Panginoon. Anumang atensyon, anumang maaaring humawi sa aming atensyon, sa iyo, O Diyos, sa pangalan ng aming Panginoong Jesus, iwinawaksi namin. Kaya, Panginoon, patuloy kang maghari, patuloy kang kumilos sa bawat isa. Kausapin mo po ang bawat isa personally. And speak to us, O God. Hallelujah. Ikaw lamang po ang pararangalan at papupurihan sa buong araw na ito, sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Ito ay judgment ng ating Panginoon, no? Judgment sa iba't ibang bansa. But sabi po dyan, in Book of Amos, paano ba? Pakilala ko muna si Amos sa atin, no? He was a shepherd. Shepherd din po siya. Isa rin po siyang pastol and a dresser of sycamore fig trees from Tekoa, a town in Judah. So si Amos po ay from Judah, no? At siya po ay naatasan na mag-minister sa Israel, no? So para po sa idea ng pangkalahatan, ito po ay kumaalala natin na bukod ang Judah and Israel. Tama po? No, na bukod ang Judah and Israel. So siya ay from Judah at siya ay naatasang mag-minister sa Israel. No, and sabi po diyan siya ay nag-minister nung panahon ni Jeroboam, ng pag-aari ni Jeroboam II. Yan po ay hari ng Israel. At sa Judah naman, si Haring Uzziah. No, so, malalaman po natin na sabi po diyan, ayun. Ayan. At that time, Israel was under King Jeroboam II. And economically, the nation was strong and prosperous. There was wealth, expansion, and outward religious activity. So ito po yung panahon na si Amos o si Amos ay naglingkod sa ating Panginoon. By the way, siya po ay prophet, no? At makikita niyo po yung Book of Amos after ng Joel. Yan po ay from Old Testament. Amen po. And sabi diyan, ang nakita po dito, but spiritually, makita po natin, no, it's prosperous. But spiritually and morally, the nation was corrupt. Sabi niyan, the rich oppressed the poor. No, na yung mga mayayaman ay talagang sinasamantala yung mga mahihirap. Siguro kaya sila
mas lalong yumayaman. At pangalawa, justice was distorted. Nangyayari po ba ito sa present time sa atin? Ayan, nangyayari po, ano? And worship became hypocritical. Pambihira, no? Pati ngayon, nangyari po ba ito? Na yung pagsamba ay hindi na po talaga nakatuon sa Diyos. Or parang naging gawin na lang. O yung buhay ay makikita natin hindi umaayon, ito yung sinasabi ng bibig kapag sumasamba, ngunit ito yung buhay. No? And tuloy ko lang po, nagkaroon ng idolatry and compromise. Idolatry and compromise spread. Ibig sabihin po, na nung panahon nila ng Israel, nagkaroon ng iba't ibang Diyos-Diyosan. No? And now we can relate to this dahil kapag ang isang tao ay nakafocus ng atensyon sa isang bagay, may kukonsider natin ito na Diyos-Diyosan. Tama po? Amen. So kasi parang sinasamba na po natin ito. At diyan nalalabas ang compromise, no? Nakikipag-negotiate na tayo sa salita ng Diyos. Hello? Nangyayari po? Amen. And sabi po dito, people look religious outwardly but ignore God's commands. And ito po ay ang Diyos lang ang makakapagsabi sa atin, no? Personally. Hindi ito masasabi ng kapatid natin na, uy, ito talagang sinusunod niya ang Word of God. Ang Diyos ang makakapagsabi na ikaw ay sumusunod sa akin. Amen? So, ang ating pag-uusapan po ay ayan. Tuloy ko po. Ayan. Although the nation looks successful, God saw a crooked nation internally. No? So, nabasa po natin kanina na mayaman ang bansang Israel sa panahon ni King Jeroboam. And talagang masagana sila. At sabi po dyan, look successful. Ganito po ba yung Pilipinas ngayon? Ang problema po, pag hindi na successful, tapos crooked pa internally. No? Amen. Kailangan natin manalangin. Tama po? Amen. Lagi tayong manalangin sa ating Panginoon. Amen. And let me continue. Ito po ang ating magiging text. And before that, may word pala, may phrase. Narinig niyo na po ba yung phrase na wala ka sa hulog? Yes. Nakita niyo na eh. No? Narinig niyo po yun? Yung word na wala ka sa hulog. Na-realize ko, ito pala ay biblical. No? Sabi po dito in Amos 7:7-8, and the Lord said to me, Amos, what do you see? I answered, a plumb line. And the Lord replied, I will test my people with this plumb line. I will no longer ignore all their sins. And sabi po, ayan, nagkabaliktad, no? Ito po yung verse 7. Then he showed me another vision. I saw the Lord standing beside the wall that had been built using a plumb line. He was using a plumb line to see if it was still straight. Ito po yung verse 7. Yung kanina po yung verse 8. Sige po, basahin na natin sa Tagalog. Ito po. Yan. Ito pa ang pinakita niya sa akin. Siya'y nakatayo sa tabi ng pader. Ito po ang nagsasalita sa Amos na ginamitan ng hulog. Siya'y nakatayo sa tabi ng pader na ginamitan ng hulog. Nakita kong hawak niya ang hulog. And tinanong ako ni Yahweh, Amos, ano ang nakikita mo? Isang hulog po, sagot ko. At sinabi niya, sa pamamagitan ng hulog na ito, si Yahweh po ang nagsasalita, ipapakita ko ang pagkakamali ng aking bayang Israel. Hindi na mababago pa ang pasya ko, paparasang sila. Tayo po muna yung manalangin. Panginoon, salamat po sa magandang araw na ibinigay mo sa amin. Lord, please speak to us. You are the audience of everyone here, Panginoon. And Panginoon, ano man po ang iyong naisabihin sa amin, ikaw po ang magpakahayag. Kausapin mo po ang buhay ng bawat isa. Salamat po. Purihin ka in Jesus' name. Amen. Amen. So ito po ang ating magiging title for this
morning. Amen. Sa Amos po, pag nabasa natin siya, ang Diyos po ay nagbigay ng 5 vision in total kay Amos. No? Yan po ay nanggaling sa chapter 7 to 9. At ang kukunin po natin ay yung third na vision. Yung una pong vision dyan ay locust, swarm of locust. At para po sa background, no, gusto ko pong basahin. Hindi ko na po nailagay dyan. Sabi dito, in Amos chapter 7, ang mga balang sa pangitain. Ito ang pangitain ipinakita sa akin ng Panginoong Yahweh. Nagpakawala siya ng maraming balang pagkatapos na gapasin ang bahagi ng ani na para sa hari. At habang nagsisimulang tumubo ang pananim, nakita akong sinimot ng mga balang ang lahat ng halaman sa lupain. At nasabi ko, Panginoong Yahweh, si Amos na po ang nagsasalita dito, patawarin mo po ang iyong bayan. Paano pa sila mabubuhay? Sila'y maliliit at mahihina. Nagbago ang isip ni Yahweh at sinabi niya, sige, hindi na mangyayari ang iyong nakita. So yung first vision, nakipag-bargain si Amos, hindi na mangyayari. Yung swarm of locusts. Sa ating po, makikita natin, somehow, yan ay peste sa mga pangkabuhayan or sa businesses. Amen po, makaka-relate tayo. Ngayon po, pangalawang vision, ang apoy sa pangitain. In verse 4, ito ang sumunod na ipinakita sa akin ng Panginoong Yahweh. Handa na siya upang parusahan ang mga tao sa pamamagitan ng apoy. Ang tubig sa kalaliman ng lupa ay tinuyo ng apoy at ngayoy nasusunog na ang lupain. Kaya't ako'y nakiusap, Panginoong Yahweh, maawa po kayo sa kanila. Sila'y mahihina at maliliit. Baka hindi sila makatagal. Nagbago ang isip ni Yahweh at sabi, hindi ko na rin ito hahayaang mangyari. Pangalawang vision, pambihira. Pinahintulutan pa rin ni Yahweh na, hindi pa rin pinahintulutan ni Yahweh na mangyari yung vision ni Amos. And this, in this third vision, nabasa po natin kanina, na hindi niya na po hahayaan. Kung maalala niyo po, in Old Testament, din po, no, na nakipag-bargain din po, may nakipag-bargain din po, no. Pag 100 po, gugunawin niyo po ba? Sige. Pag 50? Hindi. Pag 10? Ayan. Diba? Hanggat may natitira. Talagang napakabuti ng Diyos. Pwede ko bang palakpakan natin ang ating Panginoon? Amen? And, sabi diyan, why the plumb line? No? Why did God use a plumb line as a metaphor? No, para po may idea ang lahat, baka po yung mga lalaki at nasa construction lang nakakalam. Yung plumb line po ay isang bagay na may tali, tool, na ito ang ginagamit para maging basehan ng pagkapantay ng pader. Halimbawa, ito pong poste na nasa gitna natin. Sinukat po yan ng isang hulog ng plumb line. No? Yung mga bahay nyo po, pag tiningnan nyo po, yan, pag medyo tabing wag nyo na pong kontakin yung contractor nyo, ha? Yan, so, yun po yun. Ginagamitan po ng hulog. And, napakagaling po, no, na ginamit ito ng ating Panginoon, na siya talaga ang architect ng mundo. No? Na makita natin, even before talagang gusto niya, may maayos na pundasyon, may standard kumbaga. At yan na nga po ang ating pag-uusapan. In first point, sabi dito, the plumb line represents God's righteous standard. Amen. Amen. At ito ay ipinadama niya sa Israel. Because nung panahon nga ni Jeroboam, makita po natin, no, basa natin kanina, yung oppression of the poor, napakahalaga sa kanya yan. Na yung righteousness, yung holiness, ay mangyari pa rin sa kanyang bayan. Sabi po dyan, Israel believed they were secure because they were God's chosen people. Yet, they had drifted from obedience. No? So, wala palang, wala palang exemption. No? Talagang
Kapag sinabi ng Diyos, kailangan ito ang standard, ito ang gagawin. Amen? Sabi diyan, God measured them not by their identity, but by His righteousness. So, hindi ibig sabihin na ganito ang katayuan mo, ganito ang kalagayan mo. Okay ka. Pambihira, ang galing ng righteousness ng Lord, no? Hindi katulad natin, pag maganda damit, okay. Okay ka pala, sir. Hindi. Gusot na nga po eh. Pero napansin niyo po, no? Na hindi natin katulad mag-isip ang Diyos. Tayo sablay. Sabi nga doon kanina, compromise. Hanggat maaari, kaya nating hilutin eh, no? Sige, pwede na yan. Pwede pa. Diba? Baka naman, ganon. Madaling lagyan. But sabi dito, the plumb line, ito ang ginamit ng ating Panginoon para yung hulog, no? Sinukat, pumpantay, at yun ang ginamit ng Panginoon para express yung kanyang righteousness. Sabi diyan, question. Now, let's treat the plumb line as God's Word and our life as the wall. Question, does my life align with God's Word? Sabi doon, susukatin ng Panginoon ang bansang Israel sa pamamagitan ng hulog. So, ibig sabihin po, tinatapat niya ng ganon. Okay? Yun. At doon na mangyayari ang judgment ng ating Panginoon. Now, question, ayan po, does my life align with God's Word? Kayo po ang makakasagot niyan at pwede nating pag-isipan habang tayo nakaupo ngayon. And let me continue. Sabi po dito, let the scripture, not culture, became your standard, our standard. Amen. Agree po ba tayo dito? Amen. Dahil po ang ating culture talagang pabago-bago, nade-develop mula pa nung ginawa itong Bible, nung sinulat, ang dami na pong nagbago, ang dami nang nagbago sa culture natin, pero yung Word of God hindi po nagbabago. Amen po. At yun lang yung kailangan talagang mag-push through. Ngayon, kung madadala tayo sa culture, lahat tayo ay culture shock. Lahat po tayo ay hindi makakaabot sa gusto ng Diyos na pamumuhay. Amen po. And yun po ang desire natin. Tama po na ang scripture ang humubog sa atin, hindi ang culture. But ano po ang makikita natin kapag culture? Culture na ayon, kapag ganito ang damit na uso, ganito ang susuot. No? Kapag ganito ang tugtog, ganito ang patutugtugin. Kapag ganito ang mga salita, ganito ang sasalitain. No? Ayan po ang culture. At kapag yan ang naging standard natin, talagang lalayo tayo sa scripture. Amen. So, mas maganda pala na ito ang maging standard natin. Amen. And let's continue. Sabi dyan, ito, alam nyo na po and kabisado na. No? Sabi dyan, all scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness, so that the servant of God may be thoroughly equipped for every good work. So, ibig sabihin po pala na tayo dito as mga mananampalataya ng Panginoon, hindi lang tayo tinuturuan, no? Tanggapin din po rin natin yung rebuke, tanggapin din po natin yung correction, and magpa-train din po tayo sa righteousness. Amen? Dahil po, nung tinanggap natin si Jesus Christ, though we are clothed with righteousness because of Jesus Christ, kailangan pa rin po natin ma-train in living in righteousness. Tama po? No, hindi tayo automatic, lahat na ng galaw niyan ay tama. Lahat na ng sasabihin niyan ay tama. Kaya pala may training of righteousness and using the Word of God. Sabi ko dyan, no? So that the servant of God may be thoroughly equipped for every good work. Amen. Kaya pala yung nagiging karapat-dapat na tayo maglingkod sa Panginoon. Amen. Pwede po bang palakpakan natin ang ating Diyos? Amen. And next, sabi dyan, James 1:22.
Do not merely listen to the word and so deceive yourselves. Let's say deceive. Deceive. Ayaw naman nating lukuhin yung ating sarili, na pambira, maaga tayo gumising, namasahe pa tayo, tapos yung napakinggan natin, hindi naman natin ina-apply. Amen. Let's do what it says. Amen po. Hindi po, ako rin po ay subject nito. Tayong lahat po ay subject ng Word of God. Amen po. Tayong lahat po ay kailangan sumunod dito. And I believe the Lord wants us to have a good life. Sabi nga dyan, abundant. Amen? Sabi ng ating Panginoon. At iyon ay hindi nagaganap ng kusa kung hindi tayo, siyempre, kailangan natin sumunod sa salita ng Diyos. Amen po. Palakpakan natin ang Lord sa bagay na yan. Amen? Sabi dyan, let's evaluate our life regularly through God's Word. Amen? Lagi natin ibabangga yung galaw natin, yung buhay natin sa Panginoon. At sabi dito, stop trying to move the line nung hulog. Minsan kasi ginagalaw natin no? Oo. Okay. Ngayon lang naman, Lord, Monday na kasi. Pag Saturday, Sunday, okay, pambira, ready, no? Pag Monday, kaya po kailangan natin lagi manalangin, amen po. Dahil kapag ganitong gawain, talagang nakakatuwa ang Lord, talagang pinapalakas tayo. But on Mondays to Friday to Saturday, subject tayo ng kaaway. Kaya doon tayo kailangan mag-ingat. By the way, talagang may kaaway tayo. At gagawin ng kanyang trabaho. Sabi dyan, to steal, to kill, and destroy. Amen. Tayo ay tinatrabaho niya lang naman. But kailangan natin lumaban. Amen? And sabi po dyan, let us not try to bend the God's truth to justify our habits. Amen? May mga habits minsan na nakakasakit sa Panginoon. Pero wag daw po nating i-bend ang God's truth. No? Dahil kapag nilatag na yung hulog na yan, doon na tayo makikita. No? Doon ma-expose. Kaya makikita kung bakit yung pala yung ginamit ng Panginoon. Makikita kung yung wall ay tabingi. No? Kaya pag nilagyan ng fluted panel, hindi nakalapat. No? Hindi ma-upgrade. Yon, in our relationships and our modern cultural views. No, kung ano yung mga ating sinusunod ngayon sa pamumuhay natin. Siyempre, tansyahin pa rin po natin. Yun kaya binibigyan tayo ng wisdom ng ating Panginoon, no? Na i-evaluate pa rin yung bagay kung applicable ba to sa akin bilang ako'y Kristiyano na. Kung hindi, wag natin i-apply. Amen? And sabi diyan, a wall that looks straight to you might still be leaning in the eyes of the builder. Kung ano yung parang pantay naman sa atin, minsan pwedeng baliko pa rin yan sa gumawa. But sabi diyan, kailangan natin i-identify yun. Wag natin i-justify. Amen po? Yan po ay para sa Panginoon. Gusto po natin yun na kapag chinik tayo ng Lord, ay, salamat dahil itong anak ko ay kahit nahihirapan, pinipilit na umayon dito sa aking pamantayan. Amen po? Amen. Yes, palakpakan po natin ang ating Panginoon doon. Next. Number 2, sabi po dyan, the plumb line reveals God's concern for justice. So, ang nangyari po doon kanina sa Amos, nung ating binasa, yung background po niyan, na yung hari ay talagang sinasamsam niya yung yaman ng mga tao. At somehow, yung mga mahihina at walang kayang gawin doon sa mga namumuno ay talagang nahahamak. At ngayon po, nakikita natin na somehow merong ganyan. Kaya we need to pray. No, we need to pray for our country. Tuwing Wednesday, ginagawa po natin yan. We need to pray. Kahit po tayo nasa bahay lang, kahit po hindi kayo nakakatid ng Wednesday or Saturday,
panalangin nyo rin po yung ating bansa at yung ating lugar, no? Wag lang po puro yung sarili natin ay panalangin natin, yung, diba? Mag-concern po tayo sa ating lugar. Sabi po dyan, God was not merely looking at Israel's worship. Kasi po kahit na ganun yung nangyayari, sumasamba pa rin naman po sila. No? At pwede rin pong nangyayari ngayon. No? Na maaaring nagkakamal pero dinedeclare pa rin na siya ay Kristiyano. No? And he was also looking at how they treated the poor, the vulnerable, o yung mga walang talagang may hina or pwedeng mapagsamantalahan, no? And one another, yung mga kasama nila. Sabi diyan, true worship is reflected in how we love people, forgive others, practice integrity, and defend what is right. So, makita po natin na hindi lang pala justice alone or worship alone. So, kailangan pala magkasama din sila. No? Na tayo ay sumasamba, yung buhay din natin ay nagre-reflect ng hustisya. Amen? That's because that is the attribute of God. Kaya makikita po natin, no, na yung ating pananampalataya o pagsamba ay hindi lang maging evident sa church, no? Kailangan dun din sa workplace natin, kailangan din sa bahay natin, no? Na hindi lang pag nasa church banal. Kailangan nasa bahay din banal, or kung saan na mapunta. Kaya pala pag pinapanalangin tayo na saan man tayo magpunta, saan man tayo dalhin ng ating mga paa, no? Maging pagpapala tayo because we are living according to God's word. Amen. At nagagawa lang po natin at magagawa lang po natin because of God. Amen. Sige po, palakpakan natin ang ating Lord. Next. Yeah, sabi po dito in Micah 6:8, He has shown you, O mortal, what is good. Lahat po ba tayo nakaranas? Hello? Amen? Yan. And what does the Lord require of you? To act justly, to love mercy, and to walk humbly with your God. Amen. So we always thank God for His goodness. Amen po. Ito lang, sabi niya. Malinaw po, from the Word of God. Ano po yung kailangan natin gawin? Because He is concerned for justice, we need to act justly. Sabi nga po doon sa previous na pag-aaral natin, maging fair ka na lang. Or, yun, pumatas ka lang. Okay na yun. No? Kasi minsan, kahit konti, pinipilit eh. Para mag-benefit tayo. Tama po ba? Nangyayari? No? Na for our comfort, minsan binibend. But, this is the word. Bend the law, sabi. This is the word of God. At alam po natin na magiging maayos yung buhay natin. Kahit yung nakapalibot sa atin kapag nangyayari ito. Amen po? Amen. No? Na if you act justly, and we love mercy, no? Minsan kasi para tayong sadista, no? Pwede naman nating pagbigyan or pagpasensyahan. Gagarotehin talaga eh. But ito po, sabi sa atin ng Panginoon, let us walk humbly with our God. Amen. Hindi dahil magandang katayuan, maayos yung natapos, or ano pa man. Sabi niya, pantayin mo lang, brother. Yan yung pamumuhay na gusto sa'yo ng Diyos. Amen. Lahat tayo pantay-pantay sa Kanya. No? And ano man yung ating katayuan, sana hindi ito maging magamit ng kaaway para i-oppress ang sino man o para tayo ay mahamak ng sino man. Amen po? Yes. Let's continue. Sabi po dyan, it is easy to cheer for God's plumb line when it is measuring the injustice out there in the world. Amen? No? Kapag yung panukat ng Diyos ay sinusukat sa iba,
okay sa atin. No? Yan, kasi hindi ka, di ba? Hindi ka sumusunod sa Lord. Yan. Judgmental. Judgment. Kasi hindi mo sinunod. Parehas naman tayo ng pinakinggan ng Sunday. No? But sabi dito, but the reality of the plumb line, or let's say the standard of God, is that it doesn't just evaluate our neighbors. Amen? So, ibig sabihin, kung lahat po pala tayo dito na, ano tayo dito, mga kulang-kulang 100 or 100 plus, it eventually hangs right next to our own Amen. hearts. Amen? Doon na tinatapat ng Lord yung plumb line, yung hulog. Kung yung ating puso ay naka-align doon sa hulog ng ating Diyos. Amen. And gusto natin na yung puso natin gano'n. Amen po. No, na matagpuan tayo ng Lord na kapag tinapat niya yun, uy, pantay. Alive. Tuwa. Nakatuwa. Amen. No, na hindi nasasayang yung reminder sa atin ng Lord. No, napapakinggan natin at ina-apply natin. Sabi nga doon, do what it says. Let's continue. Sabi dyan, ito, third point. The plumb line reflects God's evaluation before judgment. Amen. So, hindi lang hataw ng hataw ang Lord. Talagang napakaganda ng Word of God. Dahil before God pronounce judgment, He first measures. Amen. So, sabi dito, this demonstrates that God's judgment is never arbitrary. Hindi lang siya nag-decide na, sige, paparusahan ko na tong bansa na to dahil gusto ko. Merong basihan. Sabi dyan, He evaluates according to His truth. Amen. So, ganun yung nangyari sa Israel. And darating din po yung panahon na tayo din po ay hahatulan ng ating Panginoon. Sabi dyan, merong evaluation na mangyayari. Kaya gusto natin na pagdating ng panahon na yun, tayo po ay naka-align doon sa linya. Amen po? Amen. Amen. Taas po yung kamay na gusto yun. Ayaw nung iba. Amen. So, di po natin talaga kayang gawin yan on our own. Amen po. Kaya kailangan natin ang tulong ng Panginoon. But ito ay magiging reminder sa atin na sa tuwing makikita natin, ay may construction, may hulog na gano'n. Ayan yung ginamit. Oo nga po. Tama po. Ngayon po kasi, nagtaas na ng, technology. Laser na yung ginagamit daw. So, sinisilip ng ganun kung pantay. Si Kuya Edwin, ganun eh. Oo, kung, pantay. So, kapag hindi akma doon, tatabasin. Or iuurong. Ganun, adjust. So, makita po natin yung pagiging architect ng ating Diyos dito. But sabi yan, laging may pinagbabasehan ng ating Panginoon sa tuwing siya ay may gagawing judgment. Amen. So sana po ganun din tayo. Huwag tayong hataw lang ng hataw dahil gusto natin. Sabi diyan, amen. After repeated warnings, merong isa pa dyan. Yan. After repeated warnings and opportunities to repent, ito po yung nangyari sa Israel, no? The time came when God declared He would no longer overlook their rebellion. No? So, ang nangyari kasi, di ba po, nagkaroon ng first two visions. Talagang nagamit ni Amos yung authority niya na binigay ng Panginoon bilang propeta. Lord, wag mo muna. Wag muna. Baka pwede pa po. Sa una. Sa pangalawa, gumana. At pagdating dito sa pangatlo, nagsukat na ang ating Panginoon. Ito na ang magiging basihan. But sabi po diyan, the time came when God declared He would no longer overlook their rebellion. So talagang napupuno din po talaga ang ating Panginoon. No? At so, tayo po, though yung ating buhay ay nasa Panginoon, patuloy pa rin po ba tayong tumatawid sa kabilang linya? No? So, wag po nating antayin na dumating yung panahon na
Ano po? Judge. Yan. So, napakatindi nitong sitwasyon na to kapag dumating yung time na yun. At Lord, hopefully matagpuan mo ang bawat isa sa amin Amen. na in line with your plumb line. Sabi po dyan, God is patient and merciful, but His patience should lead us to repentance. Amen? Minsan kasi His patience lead us to sin more. No? To rebellion. No? Talagang, minsan kasi ginagamit pa na mahal naman ako ng Lord. Naiintindihan niya to. But sabi dyan, it should lead us to repentance. No, na patuloy dahil nga po nabanggit natin kanina no na hindi tayo full na pagka tanggap natin kay Jesus Christ ay bago na lahat, no? At marami tayong kailangang italikod, no? Sabi niya pag repentance tatalikuran 180 degrees. At hindi 'yun biglaan lahat nawawala, no? Unti-unti. And salamat dahil sabi diyan God is patient and He is merciful in us. Napakaganda kasi we can personally tell dahil tayo nananalangin sa Panginoon no, na kung ano yung mga bagay na inaalis niya sa atin. Amen. Lord, tulungan mo po ako na alisin tong bagay na to. Alam kong hindi ito naaayon sa iyo. And talagang ito ay kumbaga sabihin natin gasgas na gasgas sa atin dahil ang buhay dito sa mundo ay napakamakasalanan. But praise God, no? This should lead us to repentance, not complacency. Hindi tayo magpatuloy sa ginagawa natin na hindi maganda. And sabi diyan, hindi lang kapag may nakakakita. Siyempre, mas lalo't higit kapag tayo na lang at ang Panginoon, no? Ang tricky na bagay dito, kapag solo na lang po tayo, talagang doon tayo tinetest ng kaaway. At the same time, doon tayo makaka-connect directly sa ating Panginoon. Amen. Kapag solo tayo sa ating Panginoon, ang problema, yun din yung opportunity ng kaaway para tayo ay banatan ng banatan. Amen. Kaya po pag ganitong may fellowship, may gawain, talagang embrace natin, nakasama natin si sister, kasama natin si brother, and na-edify yung ating pananampalataya. Amen. So that kapag tayo ay magkakahiwalay na, kaya natin paglabanan. Amen po. And let's continue. Sabi dyan, this reflects God's evaluation before judgment. Kaya meron po tayong option. Tayo po yung manalangin. No? Search me, God, and know my heart. Sabi sa Psalms 139, 23 to 24. Test me. Test me. And know my anxious thoughts. See if there is any offensive way in me, and lead me in the way everlasting. Amen. So, sabi dyan, do not wait for a structural collapse to find out your life is crooked. Huwag na natin antayin na sumablay pa, bumagsak pa, o talagang gumuho na yung buhay natin para tayo ay lumapit sa Panginoon. Sabi dyan, the plumb line is a gift of mercy today, so you don't face destruction tomorrow. Amen. So, ito ay regalo sa atin ngayon para sukatin. Pero wag na nating antayin yung bukas. No? Sabi dyan, today, let's invite the Holy Spirit to examine our heart before God disciplines us. No? Minsan kasi gusto natin hard way eh. Sige na po, kapag kapag didisiplinahin nyo na ako, paano pag hindi natin kinaya? No? Ngayon na may chance tayo, magpa-check na kagad tayo sa Lord. Search me, oh God. No? Sabi dyan, repent quickly when God exposes areas that are not aligned with Him. Amen. So, ang Lord din po ang nagpapakita sa atin ng mga bagay na mga hindi naaayon sa Kanya na ginagawa natin. Tama po? Or
hindi natin napapansin, hindi natin pinapansin, or ayaw natin pansinin. Pero, yun po malinaw, no? Na ang Lord ang nagpapakita sa atin. Uy, thank you, Lord, dahil pinakita mo ito sa akin. At it's a matter of our response. Kung iiwasan or itutuloy. Doon na lang po yun. No? Kaya talagang, Lord, tulungan mo po ako na makapamuhay ng naayon sa iyo. Amen. Amen? And sabi dyan, remember that God's correction is an expression of His love for His people. No? Let's remember that God's correction is an expression of His love for His people. So, bagamat ganun yung mangyayari, kapag sumablay, binabangon pa rin naman po tayo ng Lord. Pero huwag tayong mag-antay na mapuno ang salo, sabi nga. Sino nagsabi nun? Fernando po. Si Fernando po. Wala na rin po si Fernando po, kaya huwag na natin antayin po. Ha? Amen? So, napakaganda po, no? Sabi diyan, ito po yung summary ng tatlo, no? The plumb line is, itong bagay na to, itong tool na to, though naka-laser na ngayon, no? Alalahanin natin na ito ay nagre-representa ng righteous standard ng ating Diyos. Ito ang basihan ng linya ng ating buhay. And it reveals God's concern for justice. Kaya tayo po ay kailangan nating maging fair sa lahat ng tao. Amen po. And sabi dyan, this reflects God's evaluation before judgment. At mareremind tayo niya dahil lahat po tayo ay haharap dyan. Amen po. Walang exempted dito. Kahit na sabihin mo ikaw ay nagmi-ministry or matagal ka ng Kristiyano, lahat po tayo ay haharap dyan. At salamat sa Lord dahil hindi tayo haharap dyan ng solo. Amen? Amen. And sabi po dito, when God hangs the plumb line of His perfect righteousness next to humanity, ito, lahatin na natin. Damay na po natin lahat, hindi na lang dito sa church. The verdict is devastating. No? Dahil sabi dyan, all have sinned and fall short of the glory of God. So lahat yon kapag nilatag ng Diyos ay nakaliko. Lahat ay leaning. Tama po? Lahat ng ating buhay ay tabingi talaga. Talagang pabagsak. But sabi dyan, every single one of our walls is leaning. And if the story ended there, the building would simply have to be demolished. No? Sige, ano lang yan? Pangit ng gawa. Durugin na yan. Hindi umaayon sa standard. Kailangan i-rebuild. And sabi po dyan, but this is where the beauty of the New Testament transforms our story. Amen. Tawid tayo. Tawid tayo. Sabi dyan, Jesus Christ didn't come to bend or break the plumb line to make us feel better. Instead, Jesus lived the only perfect, vertical, perfectly aligned life in human history, and He met the exact standard of God's righteousness. So, nangyari. And sabi po dyan, then on the cross, Jesus took the judgment that our crooked walls deserve. And through His sacrifice, Jesus became our cornerstone. Amen. So, ano po yung makuha natin dito? There is hope na itong buhay na ito ay maging maayos because there is someone who did it for us. O talagang ginawa na ito para sa atin. Amen po. Kaya makita natin na yung aayon lang talaga perfectly dun sa bagay na yon ay ang buhay ng ating Panginoon. And para po mawala yung pasanin na yon sa atin, ay pinasana ng ating Panginoong Jesus. Ano po yung kailangan natin gawin? Kailangan natin patuloy na embrace ang ating Panginoong Jesus. Amen. Kasi po kung hindi, tayo po ang tatanggap nun. Tayo po ang susukatin. Sabi pa nga po na kapag dumating yung panahon, because we have Jesus Christ in our hearts and
He is our Lord and Savior. Pag dumating yung panahon na sukatan na, hindi naman tayo mismo. Talagang ang Panginoong Jesus na nakikita doon. Kaya ngayon, we can live not carelessly, but according to the standard given by our Lord Jesus Christ. Amen. Amen po. So, hindi tayo magpapatuloy na pasuray-suray ang lakad. Pero itong standard na binigay ng ating Panginoon, yun ang lalakaran natin. Amen. So, napakabuti po ng Diyos sa atin. Amen. So, diyan, today, when we place our faith in Him, God doesn't look at how much our life is leaning. He attributes Christ's perfect alignment to you. Amen. Kung tayo ay nananampalataya sa Panginoong Hesus, yung alignment na tinitingnan, yung ginawa na ng ating Panginoong Hesus. His righteousness. No? And sabi dyan, we are no longer condemned by the plumb line. We are reshaped. Yan. So yun na lang yung alalahanin natin. No? We are reshaped and rebuilt by the grace of the builder. Amen. So, makita natin na someday, magiging confident tayo sa pagharap sa ating Diyos because of Jesus Christ only. Amen. Dahil kapag tayo po ay pinilit natin na tayo lang, hindi mangyayari na magiging maayos ang lahat ng ating mga buhay. Amen po. And praise God for this message ng ating Panginoon. Pwede po bang palakpakan natin ang ating Diyos? Sige po, tayo pong lahat ay tumayo. Sa gitna ng mayong awitan kita, sa lungkot at sa saya, pupurihin kita, O Diyos. Ikaw, O Diyos, ang matibay na sandigan sa lahat. Kagalakan man, Pwede po bang awitan ng ating Panginoon? nanahuhan ang langit at lupa, mananatili ang iyong mga salita. Ikaw, O Diyos, Ikaw, O Diyos, ang matibay na sandigan sa lahat. Hallelujah! Sa gitna ng bagyo, sa gitna ng bagyo, aawitan kita. Sa lungkot at sa saya, pupurihin kita. Ikaw, O Diyos, ang matibay na sandigan sa lahat. Malahuman ang langit at lupa, mananatili ang iyong mga salita. Ikaw, O Diyos, Ikaw, O Diyos, ang matibay na sandigan sa lahat. Ate, break. Saan manggagaling ang aming Saan manggagaling ang tulong ko? Ang tulong ko ay mula sa iyo. Hindi mabigo ang mapapaya sapagkat ikaw ang Diyos na kapatay. Saan manggagaling ang aming tulong ko?
our hands to the Lord. Father God, we thank you, Panginoon, sa iyong mga salita. Panginoon, thank you for your instructions. Panginoon, thank you for your corrections. Thank you for your rebuking, Panginoon. Thank you for training us in righteousness, O God. Panginoon, dalangin ko po. Dalangin namin ang bawat isa dito, O Diyos. Lord, tulungan mo kami patuloy na yakapin ka, Panginoong Hesus, sa aming buhay. Nang sa gayon, ang katuwiran mo ang bumalot sa amin, Panginoon. Ito ang maging lakarin ng aming buhay, Panginoon. Bagamat ang mundong ito ay pabago-bago at sama, Panginoon, unfair. Lord, tulungan mo po ang buhay namin na ma-exemplify, Panginoon, kung ano ang nais mong buhay, O Diyos. Pagpalain mo po ang buhay ng bawat isa, Panginoon. Sa tahanan, Panginoon, sa simbahan, sa eskwelahan, Panginoon, sa trabaho, O Diyos. Lord, help us, Panginoon. Holy Spirit, help us, God, to be aware of you every time, Panginoon. At Lord, ano man ang nais mong sabihin sa amin, kaya mo na maging aware ang aming pandinig sa tuwing mangungusap ka, O Diyos. Lord, nakikiusap po kami, hindi namin kaya ang buhay sa mundong ito. But Lord, we thank you because you have overcome the world and we abide in you, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa iyong pagpapala ng salita ngayong araw. Patuloy ka naming sasambahin at papupurihan, O Diyos, sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Hallelujah.